Welcome to Kulay TV. Nagmulat ng mga mata si Kid nang marinig ang sunod-sunod na katok mula sa labas ng kanyang apartment. Naiirita man pero bumangon pa rin siya at binuksan ang pinto. Aling Susan, bukas pa po ang sahod ko. Bukas pa po ako makakabayad sa... Hindi na nga natuloy ni Kid ang sasabihin na makitang hindi ang may-ari ng apartment na inuupahan niya ang naroon, kundi ang kanyang matalik na kaibigan na si Sian. Sian? Anong ginagawa mo dito? Gulat niyang tanong. Hindi naman muna sumagot si Sian at pumasok agad sa loob, saka naupo sa sofa, dala ang kanyang malaking maleta. I've decided na dito na muna ako titira sa apartment mo. What? Dito ka titira? Wala ka bang bahay? At ikaw pa talaga ang nagdesisyon ha? Iba ka rin. Napabuntong hininga si Kid at napailing habang sinasara ang pinto. Tumalikod siya kay Sian at tumawid sa kusina para kumuha ng baso ng tubig. Wait lang ha, parang kapal naman ang mukha mo, Sian. Dito ka titira? Hindi nga kita pinapapunta dito. Ano ka ba, Kid? Best friends tayo, di ba? Automatic na dapat yon. Hindi na kailangan ng invitation. Sagot ni Sian habang sinisipa ang sapatos niya at nakataas ang isang paa sa sofa. Baliw ka talaga. Ano na namang ginawa mo sa bahay niyo? Bakit bigla kang tumakas at dito pa nagpunta? Gusto mo lang ata akong gawing caretaker ng buhay mo eh. Hay, si Daddy kasi. Akala mo kung sino? Lahat na lang ng kilos ko, may komentaryo. Kahit nga bumili lang ng milk tea, ang dami ng tanong. Kesyo bakit daw ako gumagastos ng wala sa oras? Kesyo dapat daw, nag-iipon ako. Hello? Minsan lang ako sumaya. Dapat ba bang ipagkait yun? Milk tea? Milk tea lang pala. Diyos ko naman oh. Dinamay mo pa ako sa problema mo. Kamot ulong wika ni Kid. Hoy, hindi lang yon, okay? Nakakabaliw na sa bahay. Kaya ayoko na muna doon. Tsaka, alam ko namang miss na miss mo ko. Kaya eto na ako. Congratulations, Kid. May bago kang housemates. Congrats? Housemate agad? Hindi pa nga kita kinakausap tungkol dito. Paano yung upa? Paano yung pagkain? Hindi ko kayang dalawang bunganga dito sa maliit kong sweldo, no? Relax ka lang, bro. May dala akong pera. At alam mo naman na marunong ako magluto. Win-win situation tayo. Ako na ang bahala sa almusal mo. Pero, ako rin ang bahala sa mga buhay mong delata, ha? Tinuro ni Sian ang cabinet kung saan nakatambak ang sardinas at corned beef ni Kid. Hoy, wag mong gagalawin yan. Emergency supplies yan. Protesta ni Kid. Emergency na nga ito, no? And besides, magkasama na tayo ngayon. Kaya share-share na lang. Sabi ni Sian habang sinisimulan ng mag-ayos ng gamit sa isang sulok ng sala. Napailing na lang si Kid, pero hindi maitatangging masaya rin siyang nandyan si Sian. Kahit paminsan nakakainis, alam niyang magiging mas masaya ang araw-araw niya at mas magulo. Matagal na silang magkakilala ni Sian at naging magkaibigan sila dahil lagi siyang pinagtatanggol ng dalaga noon pa man. Kumbaga sa kanilang dalawa ay mas matapang pa si Sian kaysa sa kanya. Mayaman ang pamilya ni Sian at may sarili silang kumpanya, habang si Kid ay nagtatrabaho bilang isang call center agent. Tuwing sumasahod siya ay nahahati iyon sa mga personal niyang pangangailangan, sa upa at sa pagpapadala niya sa kanyang pamilya na kahit may sariling mga pamilya na ay sa kanya pa rin nakaasa. Napaupo si Kid sa tabi ni Sian at sumandal sa sofa. Hindi ko talaga get, Sian. Mayaman ka, may sarili kayong bahay, tapos dito ka nakikigulo sa maliit kong apartment? Mukhang wala ka namang problema sa buhay, pero parang ang bigat-bigat ng dinadala mo. Napangiti si Sian ng mapait. Alam mo, Kid, minsan hindi lang pera ang problema. Sa bahay namin, halos lahat kontrolado. Pati yung simpleng desisyon ko kung anong kakainin sa lunch, kailangan pa ng approval ng parents ko.
Di ko nga alam kung anak ba nila ako o empleyado eh. Kaya naisip ko, dito na lang muna ako. Kasi ikaw, kahit hirap, kahit kapos, parang masaya ka pa kaysa sa akin. Masaya? Ako? Talaga? Minsan nga gusto ko nang bumigay sa stress sa trabaho eh. Tapos kung ano-anong bayarin pa ang humahabol sa akin. Isa pa, halos di na ako makapag-ipon dahil sa pagpapadala sa pamilya ko. Minsan, iniisip ko kung kailan kaya titigil ang buhay ko sa kakasakripisyo para sa iba. Pero ginagawa mo pa rin. Sagot ni Sian at tinitigan siya ng seryoso. Kahit ang bigat, hindi mo binibitawan. At alam mo kung bakit? Kasi matapang ka rin, kid. Baka nga mas matapang ka pa kaysa sa akin eh. Natawa si Kid. Pilit tinatago ang kilig sa tinig ng dalaga. Ako? Matapang? Ikaw nga ton tumatayo kahit sinong magalit sa'yo. Tandaan mo, ikaw ang dahilan kung bakit hindi na ako inaasar noon sa school. Ikaw yung shield ko, hindi ako. Oo, ako yung shield mo noon. Pero ngayon, parang ikaw ng shield ng lahat ng tao sa paligid mo. Sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, pati nga kay Aling Susan eh. Biro ni Sian sabay turo sa pintuan. Hay nako, ikaw talaga. Napailing si Kid pero lihim niyang naisip na may punto si Sian. Ikaw, hanggang kailan ka dito sa apartment ko? Plano mo na bang maging roomie ko habang buhay? Ang awkward kaya. Gumisi si Kid, pilit binabago ang usapan. Hanggang sa mapagod kang palayasin ako. Natatawang wika ni Sian saka nahiga sa maliit na sofa. At sa puntong iyon, napagtanto ni Kid na mukhang magiging mas komplikado at mas makulay ang tahimik niyang buhay sa mga susunod na araw. Sa mga sumunod nga na araw, tila nagkaroon ng bagong kulay ang simpleng buhay ni Kid. Sa bawat pag-uwi niya mula sa trabaho, laging nakaabang si Sian sa apartment, madalas nakapadyama at abala sa panonood ng Netflix o kaya'y nagluluto ng kung ano-anong recipe na nakuha raw niya sa YouTube. Hoy, ano niluluto mo? Amoy nasusunog na yan ah. Sigaw ni Kid isang beses ng pagdating niya, amoy sunog na bawang ang buong apartment. Relax ka lang, Chef Kid. Experimental pace lang to. Hindi mo narinig? Ang matagumpay na luto nagsisimula sa pagkasunog. Sagot ni Sian habang tinatakpan ng takip ang kawali. Umaasa yatang matatanggal ang amoy. Experimental? Mukhang delikado yung pagkain mo ah. Baka hindi ako magising bukas. Ngumisi si Sian at itinaas ang sandok. Huwag kang ang OA. Ako pa ba? Trust me, Kid. Bukas, ikaw na magre-request ng adobo ko. Bukas syempre. Sabi ni Kid sa sarili niya, pero hindi niya rin napigilang tumawa habang umuupo sa lamesa at pinapanood ng kaibigan niyang tila kalaban ng kusina. Ngunit, hindi lang sa masayang asaran umiikot ang kanilang mga araw. Minsan, kapag pagod si Kid mula sa graveyard shift at sa mga ganoong pagkakataon, tahimik lang si Sian. Iniiwan siya ng simpleng brewed coffee at sandwich sa mesa. Alam kong gusto mong mag-isa kapag pagod ka, pero sabihin mo lang kung kailan mo na kausap ha? Alam mo naman, roomie mo na ako. Ngiti ni Sian dito. Nagugulat si Kid kung paanong sa kabila ng pagiging makulit at pabida ni Sian, may ganitong side din pala ang dalaga. Maalaga, matalino, at higit sa lahat, nakakaintindi. Salamat. Maikling sagot ni Kid, sabay ngiti. Hindi na niya kailangang magpaliwanag. Alam ni Sian ang ibig niyang sabihin. Sa isang gabi naman, habang magkasabay sila nagkakape sa maliit na balkonahe ng apartment, biglang nagtanong si Sian. Kid, sa totoo lang, hindi ka ba napapagod sa buhay mo? Yung lagi na lang ikaw yung nagbibigay para sa iba? Hindi ka ba nangihinayang na parang nakakalimutan mo ng asikasuhin yung sarili mo? Natigilan si Kid. Hindi niya alam kung anong isasagot. Minsan, napapatanong din siya sa sarili niya, pero hindi niya iyon binibigyan ng pansin. Siguro, sagot niya matapos ang ilang sandali. Pero ganun talaga, Sian.
Hindi naman pwedeng laging sarili ko lang ang iintindihin ko. May mga tao rin akong kailangang alagaan. Sino mag-aalaga sa'yo? Tanong ni Sian habang tinititigan siya ng diretsyo. Hindi nakasagot si Kid, pero sa mismong saglit na iyon, alam niyang si Sian ang sagot, kahit hindi niya pa ito kayang sabihin ng harapan. Matagal nang may gusto si Kid kay Sian, ngunit ni minsan ay hindi niya plinanong magtapat o sabihin sa dalaga ang kanyang nararamdaman dahil bukod sa ayaw niyang masira ang pagiging magkaibigan nila, alam niya rin na wala siyang panama sa mga manliligaw ng dalaga na kasing yaman nito. Kaya kahit nakukulitan at naiirita man siya kunwari sa presensya ni Sian, sa loob-loob niya, masaya siya dahil kasama niya ang dalaga. Habang lumilipas ang mga araw, lalong naramdaman ni Kid na nagiging sentro ng mundo niya si Sian. Kahit gaano kaingay at kakulit ang dalaga, tila hindi niya naisip na magiging ganito kakulay ang apartment niya kung wala ito. Ngunit, kasabay ng kasiyahang iyon ay ang bigat ng damdaming matagal na niyang ikinukubli. Isang gabi, habang magkasama silang nagkukulitan at kumakain ng instant noodles dahil nasira na naman ni Sian ang niluluto niyang pasta, napansin ni Kid ang matamis ng ngiti ng dalaga. Mula sa simpleng biro tungkol sa pagiging malas niya sa kusina, bigla siyang natulala sa paraan ng pagtawa nito. Hindi niya napigilang isipin kung gaano siya kaswerte na nasa tabi niya si Sian kahit na alam niyang pansamantala lang ito. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Nababaliw ka na ba sa ganda ko? Biro ni Sian habang sumusubo ng noodles. Napakibit balikat si Kid. Tinatago ang kilig. Ang kapal naman ng mukha mo. Tinitingnan ko lang kung may ketchup sa pisngi mo. Mukhang bata eh. Talaga? Wala naman ah. Sabay punas ni Sian sa pisngi gamit ang likod ng kamay niya. Nang mapansin niyang nagbibiro lang si Kid ay hinampas niya ito ng kutsara. Loko ka talaga. Next time, ikaw ang magluto. Tumawa si Kid. Ngunit ang puso niya ay tila dinudurog. Gusto niyang sabihin sa dalaga kung gaano niya ito kamahal, ngunit pinipigilan niya ang sarili. Sa isip niya, paano siya magtatapat kung alam niyang walang patutunguhan nito. Pero alam mo Kid, minsan naiisip ko kung ano kaya ang buhay ko kung simple lang. Walang masyadong yaman, walang expectations, yung parang ikaw, tahimik pero masaya. Napangiti si Kid. Tahimik? Mukha ba akong tahimik? Kung tahimik ako, hindi kita matitiis dito, no? Uy, ang harsh mo naman! Protestang sagot ni Sian, pero ngumiti rin. Hindi, seryoso. Alam mo, parang ang saya mo kasi. Kontento ka sa kung anong meron ka. Ako, ewan, parang kahit anong gawin ko may kulang. Saglit na tumigil si Kid. Gusto niya sabihin siya kaya ang kulang? Ngunit, kinagat niya ang kanyang dila at imbes na magtapat ay nagbiro siya. Kulang? E di bumili ka ng milk tea. Sabi mo nga, small joys. Tumawa si Sian, pero hindi niya alam na sa likod ng biro ng kaibigan, may mga salita itong hindi kayang sabihin. Alam mo ikaw, ang seryoso ko dito tapos binabara mo. Nakakainis? Hindi mo na siguro ako mahal bilang kaibigan mo, no? Subukan mo lang at sasapakin talaga kita. Kung alam mo lang, Sian. Kung alam mo lang. Wika ni Kid sa kanyang isip. Nagpatuloy ang masayang araw nila sa apartment ng magkasama. Hanggang sa isang araw, ay nagpaalam si Sian kay Kid na magkikita sila ng manliligaw niyang si Joff dahil niyaya siya nitong mag-dinner. Habang inaayos si Sian ang kanyang buhok sa harap ng salamin, pasimple siyang sinilip ni Kid mula sa kusina. Hawak ang isang tasa ng kape. Ramdam niya ang bigat sa dibdib niya, kahit pilit niyang itinatago. Kanina pa niya iniisip ang sinasabi ni Sian. Joff? Yung mayaman mong manliligaw? Tanong ni Kid, pilit pinipigilan ang naiinis na tono. Oo. Sabi niya, dinner daw kami.
Gusto niya mag-usap tungkol sa, alam mo na. Alam ko na? Ano yun? Investments. Kasi mukhang pang-business meeting ang suot mo eh. Sabat ni Kid. Kunwaring natatawa pero halatang naiirita. Grabe ka, Kid. Ano bang problema mo? Ang cute nga nitong dress ko. Tapos yan pang sasabihin mo. Reklamo ni Sian habang sinusuot ang dangling earrings niya. Wala naman akong sinabing pangit. Ang sabi ko lang, mukhang pang negosyo. Siguro, para pag nag-usap kayo ni Joff, magpapanggap siyang investor sa puso mo. Natigil si Sian sa ginagawa at tinitigan si Kid ng masama. Ano na naman ang problema mo? Selos ka na naman, ano? Selos? Ako? Sa Joff na yan? Nako, baka nakain mo na lahat ng sunog mong luto kaya nagiging ilusyonada ka na. Admit it, Kid. Nainggit ka kay Joff kasi wala kang lakas ng loob na aminin kung anong gusto mo. Biglang natigilan si Kid. Pinilit niyang ngumiti at kunwaring tumawa. Ako? Anong gusto ko? Gusto ko lang makasigurado na hindi ka mabubudol ng mayaman na lalaking yan. Alam mo naman, baka puro pera lang ang habol niya. Baka ang next project niya ay ikaw. Bakit? Ano bang alam mo tungkol sa kanya, ha? Isa pa, mapera din yon, no? Siya ang CEO ng sarili niyang kumpanya. Marami ding negosyo ang pamilya niya, kaya mas tatanggapin ko pa siguro kung sasabihin mong ako ang pepera sa kanya. Pero I won't do that naman. Mas kilala kita kaysa sa kanya. At kung ako ang tatanungin mo, mapera lang yon pero mas pogi pa din ako, no? Wow, ang kapal talaga ng libag mo sa katawan, no? Tumayo si Sian at nag-pose sa harapan ni Kid. Ano? Maganda na ba ako? Sakto lang. Mestiza ka lang talaga kaya. Kaya ano? Naku, kung di lang talaga ako nakabihis at nakaayos ngayon, nasakal na kita sa pambabara mo sa akin eh. Sige na, aalis na ako. Wag mo akong masyadong mamiss, ha? Ako? Mamimiss ka? Gusto ko nang paalisin ka dito sa apartment ko eh. Asus, kunwari pa to. Sige na, mag-iingat ka dito. At tuluyan lumabas na nga ang dalaga. Naiwang tahimik si Kid. Nakatitig sa pinto na sinarhan ni Sian. Inaasar man niya ang kaibigan, pero sa loob-loob niya, naiinis siyang isipin na kasama nito si Joff. Habang ang oras ay tumatakbo, panay lang ang sulyap ni Kid sa kanyang cellphone kung may mensahe ba galing kay Sian, pero ni isang text ay wala. Hindi siya mapakali at kung ano-ano na ang pumapasok sa isipan niya. Pasado 11:00 na nang marinig ni Kid ang tunog ng makina ng kotse sa labas ng apartment. Agad siyang napasilip sa bintana at doon niya nakita ang isang itim na sedan na nakapark sa tapat. Bumukas ang pinto ng kotse at bumaba si Sian. Sa likod niya, si Joff na tila seryosong may sinasabi sa dalaga. Nanatili si Kid sa tabi ng bintana. Nakatago sa kortina habang pinapanood ang dalawa. Nakita niyang ngumiti si Sian, pero sa tingin niya, hindi ito ang usual na ngiti na kilala niya. Pilit iyon. Ano bang ginagawa mo? Bakit ka pa nakikialam? Tanong ni Kid sa sarili. Ilang saglit pa, pumasok na si Sian sa apartment. Oh, aba, ang tagal mo ah. Akala ko nakidnap ka na ng sugar daddy mo. Bungad niya at pilit ang biro. Umirap si Sian at kinuha ang isang unan mula sa sofa, sabay bato kay Kid. Ang drama mo? Hinatid naman ako, okay? Tsaka, bakit kising ka pa? Aha, hinihintay mo ko, no? Siguro hindi ka makatulog sa kakaisip sa akin. Ano? Alam mo, dakilang ilusyonada ka talaga. Kanina pa ako nakatulog, no? Kaya lang, naalimpungatan ako sa kotseng dumating. Kaya naisip kong uminom ng tubig. Papunta pa nga ako sa kusina, oh. Di ko naman alam na kayo pala ang dumating. Hindi sumagot si Sian agad. Sa halip, nagtanggal siya ng heels at tumupo sa sofa. Joff is, nakakainis. Wow, nag-date kayo tapos nakakainis agad? Anong ginawa niya? Kinain yung order mo? Hindi naman sa ganun. Sabi ni Sian sabay hawak sa noo.
Alam mo ba, gusto niya akong pilitin na magtrabaho sa kumpanya ng daddy niya para daw compatible kami. Parang ano yun? Akala ko ba naliligaw siya? Hindi naghahanap ng empleyado. Halatang iritado si Sian kaya hindi napigilan ni Kid ang mapangiti ng bahagya. Kaya pala pilit yung ngiti mo kanina. Ba't hindi mo pa siya sinabihan na wala siyang chance? Hoy, huwag kang assuming, Kid. Hindi naman ganon. Sagot ni Sian, ngunit hindi niya maitago ang pagkailang. It's just, parang hindi ko naman kasi nararamdaman na mahalaga ako sa kanya. Yung totoo, gets mo? Hindi sumagot agad si Kid. Sa halip, tumingin lang siya kay Sian. Sinusubukang basahin ang bawat emosyon sa mukha nito. Sa loob-loob niya, gustong-gusto niyang sabihin, siya kaya? Mahalaga ba siya sa dalaga? Ngunit, gaya ng dati, kinain niya ulit ang sariling nararamdaman. Siguro, dapat hanapin mo yung taong hindi lang compatible sa'yo, kundi yung magmamahal talaga sa'yo kahit hindi perfect ang sitwasyon. Alam mo yun? Yung hindi ka pipiliting magbago? Sabi ni Kid, kunwaring walang malalim na ibig sabihin. Tinitigan siya ni Sian. Tila nagtataka sa bigat ng sinabi niya. Parang lalim ng hugot mo ah. Ikaw ba yan, Kid? Baka ikaw na pala yung love guru dito, hindi ko pa alam. Napangiti si Kid. Pilit na tinatago ang lungkot. Love guru? Hindi. Praktikal lang ako, pero sige. Sabihin mo lang kung gusto mong dagdagan ko pa yung lecture ko. Hays, ikaw talaga. Sagot ni Sian, sabay umupo ng mas maayos. Pero thank you, Kid. Alam mo, kahit minsan ang kulit mo, lagi kami nasasabi na may sense. Kaya siguro hindi ko magawang iwan ka kahit kailan. At sa mga salitang iyon, tila lalo pang lumalim ang bigat sa dibdib ni Kid. Dahil kahit gaano kasaya siya tuwing sinasabi ni Sian na hindi siya iiwan nito, alam niyang hindi pa rin ito sapat. Hindi pa rin iyon ang sagot na hinahanap niya. Hindi man maamin ni Kid, pero masaya siyang malaman na naiirita at naiinis si Sian sa manliligaw nito. Ngunit, hindi niya inaasahan na masusundan at masusundan pa ang pag-alis ni Sian kasama si Joff. Isang gabi, halos mag-aalas 12 na naman nang marinig ni Kid ang pag-click ng lock sa pinto. Agad siyang bumangon mula sa pagkakaupo sa sofa, nakapamewang at halatang naghihintay dahil muli na namang ginabi si Sian. Pumasok ang dalaga. Pagod na pagod ang itsura, ngunit may bahagyang ngiti pa rin sa labi nito. Ngunit, bago pa siya makabati, sinalubong na agad siya ng sermon ni Kid. Sian, ano ba? Ganitong oras ka na naman umuwi? Bungad ni Kid. Kita sa mukha niya ang pinipigilang inis. Napakunot noo si Sian. Wow, seryoso? Nag-aala daddy ka na ngayon, Kid? Hindi ko na alam na kailangan pala akong magpaalam sa'yo. Ang point ko lang, gabi na. Delikado. Ni hindi ka man lang tumawag o nag-text. Ano sa tingin mo? Hindi ako nag-aalala? Isa pa, dito ka ngayon nakatira sa apartment ko. Sa poder ko, kaya kung may nangyari man masama sa'yo, malamang kargo kita. Nag-aalala? O baka naman sumasakit na naman ang pride mo kasi kasama ko si Joff? Hindi ito tungkol kay Joff, okay? Tungkol to sa'yo. Hindi mo ba inisip kung gaano kadelikado ang umuwi ng ganitong oras? Oo, sinasabi mong hinahatid ka niya. Pero paano kung may mangyari pa rin? Alam mo, Kid, matanda na ako. Alam ko ang ginagawa ko. Hindi mo kailangang ibibi ako sa lahat ng bagay. Matanda? Matanda ba ang tawag sa nagpapahila-hila sa isang lalaki na hindi ka naman kayang protektahan? Matanda ba ang tawag sa inuunang kung ano-anong date kaysa kaligtasan mo? Biglang natahimik si Sian, pero halata sa mga mata niya ang sakit sa sinabi ni Kid. So yun pala ang tingin mo sa akin? Na parang wala akong sariling desisyon? Na parang hindi ko alam ang ginagawa ko? Hindi agad nakasagot si Kid. Hindi niya gustong masaktan si Sian,
pero hindi niya rin mapigilan ang sarili. Hindi ko sinasabing wala kang sariling desisyon. Ang sinasabi ko, hindi mo iniisip kung paano ka naaapektuhan ng mga ginagawa mo. At oo, nag-aalala ko dahil mahalaga ka sa akin. Bakit ba hindi mo maintindihan yon? Natahimik si Sian sa kanyang narinig. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata, ngunit agad din itong umiwas. Tumayo siya mula sa pagkakaupo, kinuha ang clutch bag niya at tumungo sa kwarto. Baka mas mabuti pang huwag ka nang mag-alala sa akin, kid. Mahinang sabi niya bago isinara ang pinto ng kwarto. Naiwang nakatulala sa kid sa sala. Ramdam ang bigat ng kanyang sinabi. Hindi niya ginusto ang ganitong resulta, pero hindi niya rin maikakailang sa likod ng pag-aalala niya ay ang selos na ayaw niyang aminin. Hindi lang kay Sian, kundi maging sa sarili niya. Kinabukasan, nagising si Kid na ramdam pa rin ang bigat ng nangyari kagabi. Habang naghahanda siya ng kape, napansin niyang tahimik lang si Sian sa kabilang dulo ng apartment, abala sa pag-aayos ng gamit niya. Hindi tulad ng dati, wala itong maingay na kwentos o reklamo. Parang may malaki talagang pader sa pagitan nila. Ayaw man niyang aminin, mas lalong kumakabog ang dibdib niya sa ideya na baka totohanin ni Sian ang sinabi nitong huwag na siyang mag-alala. Naglagay siya ng isang tasa ng kape sa mesa, sa tapat ni Sian, at dahan-dahang naupo. Sian, sorry. Hindi ko dapat sinabi yung mga sinabi ko kagabi. Alam ko nasaktan kita. Natigil si Sian sa pag-aayos at tumingin sa kanya. Bakas pa rin sa mukha ang bahagyang iritasyon, pero halata rin ng gulat. Ano yan, kid? Ano na naman ang lecture mo? Wala. Hindi ito lecture. Gusto ko lang ipaliwanag. Kaya ako nagalit, hindi dahil kay Job. Hindi rin dahil sa wala akong tiwala sa'yo. Nag-aalala lang talaga ako. Hindi dahil tingin ko hindi mo kaya. Pero dahil ayoko lang na may mangyari sa'yo. Kid, alam ko nag-aalala ka. Pero hindi ibig sabihin na pwede mo nang sabihin na parang wala akong sariling desisyon. Hindi naman ako bata. Alam ko ang ginagawa ko. Oo, alam ko. Kaya nga pasensya na. Mali ako. Pero sana maintindihan mo rin. Mahirap para sa akin na makita kang ganito. Alam kong hindi ako ang taong gusto mong alagaan ka. Pero kahit kaibigan mo lang ako, hindi ko mapigilang mag-alala. Hindi naman sa ayokong alagaan mo ko, kid. Pero minsan, parang masyado kang overprotective. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yon. Siguro dahil sanay ako na nandito ka. Ayoko lang na may mangyari sa'yo. Yun lang. Napalunok si Sian at bahagyang lumambot ang tingin niya kay Kid. Kid, okay. Sorry din kung parang hindi ko pinapahalaga ng sinasabi mo. Sige na, magbati na tayo. Ayokong tahimik dito. Nakaka-weird. Tumawa si Kid, nakahinga ng maluwag kahit papano. Weird talaga pag wala kang maingay na kwento. Ang tahimik, parang haunted house. Ngumiti na rin si Sian. Hay nako, ikaw talaga? Sige na, patatawarin na kita. Pero treat mo ko mamaya ng milk tea. Oo na, milk tea na naman. Sagot ni Kid, kunwaring irita pero halatang natutuwa. Habang dumadaan ang araw na sila'y magkasama, ay hindi maintindihan ni Kid, pero mas lalong lumalalim ang nararamdaman niya para sa dalaga. Kaya naman para iwasan ito, ay ganoon na lamang ang gulat ni Sian nang magdala ng babae si Kid sa apartment nito. Sian, meet Bea. Sabi ni Kid, tila proud na proud. Bea, si Sian. Siya yung roommate ko na madalas kong ikwento. Napalingon si Sian mula sa TV. Agad na ningkit ang mga mata sa dalawa. Tumayo siya at pilit na ngumiti. Hi! Simpleng bati niya. Pilit pinipigilan ng tono ng iritasyon. Hi, nice to meet you. Sagot ni Bea, malambing ang boses, ngunit may halong arte. Tumingin ito sa paligid at bahagyang napangiwi.
Oh, ang cozy naman na apartment nyo. At ang ganda mo pala, Sian. Parang natural lang, no? Ang cute. Thanks. Sagot ni Sian. Pilit pa rin ang ngiti. At ikaw naman parang sobrang effort. Ang ganda rin. Dagdag pa ni Sian. Hindi agad nakuha ni Bea ang bahagyang pasaring ni Sian. Pero nakangiti pa rin ito. Samantalang si Kid, tila walang nararamdamang tensyon sa pagitan ng dalawa. Anyway, Sian, sa labas na kami magdi-dinner ni Bea mamaya. Pwede bang ikaw muna ang bahala dito sa apartment? Para hindi malak o kung ano. Wow, ni hindi man lang nagtanong? Utos agad? Sa isip ni Sian, pero tumango siya. Oo naman, no problem. Sige, mag-enjoy kayo. Salamat. Let's go, Bea. Ngiti pa ni Kid at umalis na silang muli ni Bea. Habang paalis ang dalawa, tumahimik ang paligid. Naiwang mag-isa si Sian sa apartment. Ngunit hindi siya mapakali. Sa loob-loob niya, hindi niya maintindihan kung bakit parang sobrang inis niya kay Bea. Pero totoo, maarte ang babae at halatang malayo ang ugali sa kanya. Pero bakit parang ang bigat sa dibdib niyang isipin na kasama ito ni Kid? Ano ba itong nangyayari? Ano ba itong nararamdaman ko? Selos ba to? Tanong niya sa sarili, pero agad din niyang sinaway ang isip niya. Huwag kang tanga, Sian. Kaibigan mo si Kid. At wala kang karapatang magselos, okay? Ngunit, kahit anong pilit niyang kumbinsihin ang sarili, hindi niya mapigilang makaramdam ng lungkot. Sa bawat araw na magkasama sila, hindi niya namamalayang baka siya rin ay may nararamdaman na para kay Kid. At ngayon lang niya naisip dahil sa presensya ni Bea. Dahil sa inisisian sa binata, ay naisipan niyang gantihan ito sa pamamagitan ni Joff. Kaya naman na makauwi si Kid ay ganoon na lamang ang inis niya nang hindi niya nakita si Sian sa apartment. Pasado 10:00 na nang makauwi si Sian, kaya naman taas kilay niya itong tiningnan. Where have you been? Diba sabi ko sa'yo, dito ka lang at bantayan mong bahay? Tanong ni Kid na may pagkairita sa tono. Wow, ano mo ko dito? Tagabantay? Hindi ba't may buhay din ako? Hindi ko kailangan mag-report sa'yo kung saan ako pupunta o kung anong gagawin ko. Kung yun ang gusto mong mangyari, edi sorry, hindi ko na kaya maging ganon. Ano bang ibig mo sabihin? Tumango ka at pumayag. Yun na nga eh. Kaya lang, biglang nagyaya si Job. Alangan namang hindi ako pumayag, hindi ba? Job na naman? Akala ko ba naiirita ka sa lalaking yon? Bakit sama ka ng sama pa rin sa kanya? Alam mo, hindi kita maintindihan eh. Ang labo mo. Kung naiinis at naiirita ka sa lalaking yon, edi wag ka nang sumama. Wala kang dapat ipag-alala, Kid. Kasi, kami na ni Joff. Sinagot ko na siya kanina. Nagulat si Kid sa sinabi ni Sian. Para bang tinamaan siya ng kidlat. Hindi makapaniwala. Tumitig siya kay Sian ng ilang segundo na parang hindi kayang tanggapin ang narinig. Ano? Kayo na ni Joff? Inis na tanong ni Kid. Oo, kami na. Pambihira naman oh. May nalalaman ka pang rant sa akin pero doon din palang punta nyo? Ano ba, Kid? Wala akong obligasyon na magpaliwanag pa sa'yo. Dahil sa sinabi ni Sian, nag-init ang ulo ni Kid. Puno siya ng galit at sakit, kaya hindi na siya makapagpigil. Kung ganon, Sian, doon ka na tumira kay Joff. Huwag mo nang ipilit pa na dito ka tumira sa apartment ko. Kung siya ang gusto mo at kayo na, edi doon ka na lang. Wala na akong pakialam. Hindi ko na kayang karguhin ka. Fine! Tanging nasambit na lang ng dalaga at agarang pumasok sa silid. Pagpasok ni Sian sa kwarto ay hindi na niya kayang pigilan ng kanyang mga luha. Ang sakit, ang bigat. Hindi niya lubos na akalain na magagawang sabihin iyon ni Kid sa kanya,
Kaya naman nang medyo kalmado na siya'y isa-isa niya nang nilalagay sa kanyang maleta ang kanyang mga gamit. Makalipas ang ilang oras, habang bitin ang mga hakbang ni Sian papunta sa pintuan, nagulat siya nang makita si Kid na nakatayo sa tapat ng kanyang kwarto. Ang mga mata nito ay namamaga na halatang galing din sa pag-iyak. "Saan ka pupunta?" "Aalis." Pagkatapos ng ilang saglit na katahimikan, kinuha ni Kid ang maleta mula sa kanyang mga kamay at tiningnan siya ng diretso sa mata. "Bakit ka aalis? Saan ka tutuloy?" "Wala ka ng pakialam doon." Habang binabaybay ni Sian ng madilim na landas patungo sa pinto, hindi pa rin niya kayang pagtakpan ng kirot na nararamdaman. Ngunit, bago siya tuluyang makalabas ng pinto, ay biglang nagsalita si Kid. "Sian, nagsiselos ako. Hindi ko na kayang itago pa." Pag-amin ni Kid, napalingon naman ang dalaga dahil sa gulat. "Oo, nagsiselos ako. Kasi mahal kita. Hindi ko na kayang makita na kasama ka ni Job imbes na ako. Hindi ko kaya na hindi ako ang pinipili mo. Hindi ko man maamin, pero ayokong mawala ka." "Kid?" Mahina niyang tawag sa pangalan ng binata. Ang nararamdaman niyang galit at sakit ay napalitan ng pagkataranta at pagkalito. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng lahat ng sinabi ni Kid, pero sa loob-loob niya, may lumalapit na pananabik na hindi niya kayang iwasan. "Bakit hindi mo agad sinabi noon pa lang? Bakit kailangan pa natin magbatuhan ng mga masasakit na salita bago mo aminin?" Tanong ni Sian, ang mga mata ay punong-puno ng kalituhan at hinagpis. "Kung mas maaga mo lang sinabi, hindi sana tayo napunta sa ganito." Napalunok si Kid at sa kabila ng mga mata niyang punong-puno ng kalungkutan, nagpatuloy siya. "Natatakot ako, Sian. Sino ba naman kasi ako, di ba? Walang-wala ako. Hindi ko kayang ibigay lahat ng gusto mo. Hindi ko kaya makipagsabayan sa mga manliligaw mong kayang bilhin ka ng kahit anong bagay. Habang ako..." Dahan-dahan namang naglakad si Sian sa gawin ng lalaki na noon ay unti-unti nang tumutulo ang luha. Ramdam ni Sian ang pagmamaliit ni Kid sa kanyang sarili, kaya mariin niyang hinawakan ng mukha nito. "Kung iniisip mong hindi kita kayang tanggapin dahil wala kang mga material na bagay na may ibibigay, mali ka, Kid. Noon pa man, tanggap na kita dahil mahal kita. Mahal din kita." Kasunod ng mga salitang iyon ay ang banayad na pagdampi ng labi ni Sian sa labi ng binata. Ang nararamdaman niyang sakit ay dahan-dahang napalitan ng kaligayahan at ang mga duda ay napawi. Inabot ng ilang segundo bago nila binitawan ng isa't isa, at sa bawat paghihiwalay ng kanilang mga labi, ramdam ni Kid ang bawat pighati at kaligayahan na magkasama nilang tinataglay. "Hindi mo kailangan maging perfect, Kid. Ang mahalaga, nararamdaman ko ang totoo mong puso." Walang salitang lumabas mula sa bibig ni Kid. Ngunit ang mga mata niyang punong-puno ng kaligayahan ay nagbigay ng kasagutan sa lahat. Ang takot na tinitimbang niya noon ay nawala. Ang nararamdaman niyang hindi siya sapat ay napalitan ng pag-asa at pagnanais na hindi na magpatalo sa pag-ibig. I'm sorry, Sian." Ang mahinang bulong ni Kid habang niyayakap si Sian. "I should have said this earlier." Ngunit sa mga sandaling yon, hindi na mahalaga kung ano ang nangyari sa nakaraan. Ang tanging mahalaga ay sila ngayon at kung gaano nila kayang tanggapin ang isa't isa na walang kondisyon, na may malasakit at pagmamahal na walang katumbas. Habang yakap-yakap ni Kid si Sian, naramdaman niya ang bawat tibok ng puso nito. Matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito, ngunit ngayon lang siya nagkaroon ng lakas ng loob na ipakita kung gaano siya kaseryoso.
Naramdaman ni Sian ang init ng katawan ni Kid at ang walang katapusang pagnanasa sa mga mata nito. Hindi na niya kayang pigilan ng nararamdaman. Lumingon siya kay Sian at sa isang mabilis na galaw, hinalikan siya ng may pagnanasa at pag-ibig. Ang halik na punong-puno ng lahat ng mga saloobin at takot na hindi na nila kayang ipaliwanag. Hindi na nila kayang itago pa ang nararamdaman nilang dalawa. Ang bawat halik ay parang isang sagot sa mga tanong na matagal nang itinago. Isang tugon sa mga pagdududa at takot na nagbabadya sa pagitan nila. Sa gitna ng matinding emosyon, nagpatuloy ang kanilang mga halik. Nagiging mas malalim at mas madamdamin. Hindi na nila naisip kung anong mangyayari, basta't nagkaroon sila ng pagkakataon na magsama at maramdaman ang bawat isa ng buong buo. Nagsimulang gumalaw ang kanilang mga kamay at hinahaplos ang kanilang mga katawan. Habang isa-isa nilang tinatanggal ang sagabal sa magandang tanawin na makikita nila maya-maya lang, ay hindi pa rin tumitigil ang kanilang halikan. Hanggang sa umabot na sa leeg ni Sian ang labi ni Kid, patungo sa bukana ng bulkan na maya-maya lang ay sasabog na. Nang parehas na silang walang mga suot, ay binuhat na ni Kid si Sian sa sofa at doon ginawa ang pagbomba sa malalim na balon ng dalaga. Nasundan naman iyon sa kwarto hanggang sa banyo. Kasabay ng maingay na agos ng tubig ay ang mahihinang halinghing din ng kaligayahan na sabay nilang pinagsaluhan. Matapos ipakain ni Kid ang kanyang alagang buwaya sa pangaluwang bibig ng dalaga, ay dinaig pa ng binata ang diver dahil sa sinisid niya ng sinisid ang teritoryo ng dalaga para makuha ang pakay niya. Matapos ang mga nangyari, nagkatinginan silang dalawa ni Kid at sa kanilang mga mata ay makikita ang mas malalim na koneksyon. Si Sian na bahagyang huminga ng malalim ang unang nagsalita. Kid, may mga bagay lang akong kailangan linawin. Linawin? Tungkol saan? Kay Joff. Ang totoo niyan, hindi ko siya sinagot. Binasted ko siya, Kid. Oh, munti ko na makalimutan ng tungkol dyan. I thought, alam ko, I should have told you earlier. Sinabi ko lang yon kasi naiinis ako sa'yo. Nagsiselos din ako sa Bea na maarte na yun. So, ibig sabihin, wala ka talagang feelings kay Joff? Wala. Walang-wala. Pero si Bea, paano siya? She's just a friend. Actually, matagal na siya may gusto sa akin dahil katrabaho ko siya. Kahapon ko lang siya pinansin at sinubukang yayain. Kasi gusto kong iwasan ang nararamdaman ko para sa'yo. Kasi alam kong hindi na tama. Lalo na't lagi mo pang kasama yung Joff na yon. Pero kagabi lang, habang magkasama kami na mag-dinner, hindi ko rin kayang gamitin siya to get over you. Kaya sinabi ko na sa kanya ang totoo. Muling nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa mga sandaling iyon, parang lahat ng pagdududa, ang mga tanong, at ang mga hindi pagkakaintindihan ay nawala. I'm sorry, Kid. Sana hindi kita nasaktan. I'm sorry too. Sagot ni Kid. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humahaplos sa buhok ni Sian. I should have said something earlier. I should have been braver. At habang magkasama silang nakahiga, ang mga salita ay naging mga pangako. Ang kanilang relasyon ay naging mas matibay, mas bukas, at puno ng pagpapatawad at pagmamahal. Alam nilang hindi madali ang lahat. Ngunit hanggat magkasama sila, kayang-kaya nilang malampasan ang lahat ng pagsubok na darating. Habang dumadaan ang mga araw, naging mas komportable sila sa isa't isa at hindi na nila kailangan magtago ng mga saloobin. Minsan, pagkatapos ng mga habang araw ng trabaho ni Kid, magkasama silang nagkwekwentuhan at nag-aasaran. Ngunit, sa tuwing tititigan nila ang isa't isa, alam na nila agad kung saan patungo iyon. Walang iba,
kundi sa isang mainit na gabi. Nagiging roommates with benefits sila at masasabi nilang masaya naman sila sa kung ano ang meron sila ngayon. Iyon lang ang mahalaga para sa kanilang dalawa. Ngunit sabi nga nila, sa buhay, hindi puro kasiyahan lang dahil isang hating gabi habang tahimik ang paligid at payapang nakahiga ng magkatabi ang dalawa nang biglang may kumatok ng malakas sa pintuan ng apartment ni Kid. May inasahan ka bang bisita? Wala. Baka si Aling Susan lang, maniningil. Pero hating gabi na. Sian, buksan mo to. Agad na patalon si Sian nang marinig ang boses ng kanyang ama. Si Daddy. Kinakabahan niyang wika. Dito ka lang, haharapin ko siya. No, ako ang haharap kay Daddy. Dito ka lang. Dali-dali na ngang tumayo si Kid para buksan ang pinto. Magandang gabi. Nasaan ang anak ko? Tinatago mo ba siya? Sian. Dad, anong ginagawa mo dito? Ma'am? Goodness, Sian. Ikaw, anong ginagawa mo? Kung saan-saan ka pa namin hinahanap. Kung hindi pa sinabi sa amin ni Joff kung nasan ka, hindi pa namin malalaman. Si Joff? Oo, kinontak niya kami dahil may kasama ka daw lalaki sa apartment. Sa apartment na to. Diyos ko naman, Sian. Nasaan ang pagiging disenteng babae mo? Umuwi na tayo sa bahay. No, Dad. Mom, hindi ko na po hahayaan kayo ang magdesisyon para sa buhay ko. Tama na po. Ngunit, hindi siya pinansin ng ama na agad siyang kinaladkad palayo mula sa pintuan. Wala akong pakialam kung anong nararamdaman mo, Sian. Hindi mo kaya ang buhay dito. Uuwi ka ngayon din. Sigaw ni Mr. Mercado. Hinahawakan ng braso ng anak at hinahatak siya palabas ng apartment. Nang akmang pipigilan sana ni Kid ang ama ng dalaga, ay hinarangan na siya ng ina nito saka malakas na sinampal. Ikaw, anong ginagawa mo sa anak ko? Sigaw ng matandang babae. Ang mga mata ni Mrs. Mercado ay puno ng poot at galit. Wala po akong Ngunit, hindi pa man natatapos ni Kid ang pagsasalita nang sampalin siyang muli ng ginang. Tumayo siya at tiningnan ng ina ni Sian, ngunit hindi makapagsalita. Ang sakit sa puso ni Kid ay higit pa sa pisikal na hapdi na nararamdaman niya mula sa sampal. Huwag mo nang guluhin ulit ang buhay ng anak ko. Hindi ka karapat-dapat para kay Sian. Galit na wika ni Mrs. Mercado, sabay alis. Habang si Sian naman ay patuloy pa rin ang pagpupumiglas at pag-iyak kahit nasa loob na sila ng kotse ng kanyang daddy. Dad, ano ba? Tigilan niyo na ang pagkontrol sa buhay ko. Mahal ko si Kid. Tumigil ka na, Sian. Walang patutunguhan yung nararamdaman mo para sa lalaking yan. Ano bang maipagmamalaki niya, ha? Dad, hindi sa lahat ng pagkakataon, kailangan natin bumase sa material na bagay o sa mismong katayuan ng isang tao. Mahal ko po siya at pinapahalagahan niya ako. Shut up, Sian. Shut up. Wala na nga nagawa ang dalaga kundi ang tahimik na humikbi kahit sobrang bigat ng nararamdaman niya ngayon. Alam niyang wala siyang ibang magagawa kundi ang sumunod. Pagkatapos ng nangyaring insidente sa apartment ni Kid, hindi maiwasan ni Sian na mawalan ng gana sa buhay. Para siyang isang nawawalang tao, nalulumbay, naguguluhan at puno ng tanong. Puno ng kalungkutan ng mga araw na dumaan at ang bawat paghinga niya ay tila isang mabigat na pasanin. Hindi siya makatulog ng maayos. Hindi makakain ng buo at kahit ang mga simpleng bagay ay nawalan ng halaga sa kanya. 1 linggo ang lumipas at tila ba ang mga magulang niya ay naging mas mapilit. Pinapadala siya sa mga family gatherings, pinipilit siyang makisama, ngunit walang nagbabago sa nararamdaman ni Sian. Ang tanging naiisip lang niya ay si Kid, ang mga oras na magkasama sila at kung paano siya iniwan ng magulang sa isang desisyon
na hindi pa niya kayang tanggapin. Ngunit sa nakalipas na ilang linggong iyon, ay tila may napapansin na ring kakaiba si Sian sa kanyang sariling katawan. Madalas rin ang kanyang pagkahilo at pagsuka, kaya naman nang mapansin iyon ng kanyang ina, ay nagtanong na ito. Sian, anong nangyayari sa'yo? Tanong ng ina ni Sian. Kailangan mo na magpatingin. Hindi na magandang kalagayan mo. Hindi na rin nakapalag si Sian at sumang-ayon na rin sa hiling ng kanyang ina na magpa-check off. Ang mga magulang ni Sian ay nagtakda ng appointment sa isang doktor at kahit ayaw ni Sian, wala na siyang magawa kundi ang sumunod. Nang makarating sila sa klinik, pinagawa si Sian ng ilang test at pagsusuri. Habang naghihintay ng resulta, hindi mapigilan ni Sian ng mag-isip kung ano na ang nangyayari sa kanyang katawan. Lalong nagduda siya nang makita ng doktor na tila may mga hindi maipaliwanag na sintomas ang kanyang katawan, pagkapagod, pagiging bloated, at ilan pang ibang mga palatandaan. Miss Mercado, tila mayroon kayong pregnancy symptoms. Ang magandang gawin natin ang mag-test upang makatiyak. Paliwanag ng doktor. Pregnancy test? Posible kayang? Oo, mukhang ang sintomas mo ay malapit sa isang pagbubuntis. Sagot ng doktor. Magandang gawin natin ito upang makasigurado. Hindi na kayang pigilan pa ni Sian ang sarili. Ang mga nararamdaman niya ay parang isang matinding pagkabigla. Hindi niya akalain na darating siya sa puntong ito. May ilang oras pa ang lumipas at nang makuha ang resulta ng test, hindi na napigilan ni Sian ang kanyang emosyon. Positive! Buntis ka, Sian! Sinabi ng doktor sa kanya. Ang mga salitang iyon ay nagpatibay sa lahat ng takot at kaba na nararamdaman ni Sian. Ang puso niya ay bumangon sa lalamunan. Hindi niya alam kung paano haharapin ito, kung paano ipapaliwanag sa kanyang mga magulang o paano sasabihin kay Kid. Lalo na ngayon, sa kalagayang ito, na wala siyang ideya kung ano ang magiging reaksyon ng lahat. Napatingin si Sian sa salamin sa harap ng doktor at napansin ang sariling mukha na puno ng pagkalito at kalungkutan. Hindi niya alam kung anong desisyon ang gagawin at kung paano tatanggipin ni Kid ang balitang ito. Ngunit sa kabila ng lahat, isang bagay lang ang malinaw sa kanya. Kailangan niya maging malakas para sa bagong buhay na ito at ang mga susunod na hakbang ay magiging malaking hamon para sa kanya. Muling iniisip ni Sian ang mga araw nila ni Kid, ang mga magagandang alaala at ang takot na baka hindi na nila makuha ang tamang pagkakataon upang magsama muli. Dahil sa nalaman ay galit na galit ang daddy ng dalaga, kaya naman isang araw ay gano'n na lamang ang gulat ni Sian nang makita si Kid sa living room nila na bugbog sarado. Daddy? Sigaw ni Sian na kaagad tumakbo patungo kay Mr. Mercado. Anong ginawa mo kay Kid? Ang ama ni Sian ay nakatingin kay Kid na parang isang estranghero. Ang mga mata ay puno ng galit. Hindi ba't ikaw ang dahilan kung bakit nagkagulo ang buhay ng anak ko? Alam mo ba ang mga pagkakamali mo, Kid? Binuntis mo ang anak ko. Sigaw ni Mr. Mercado. Halos nanginginig ang buong katawan nito sa galit. Ang nakaluhod na binata ay agad namang nagulat sa narinig. Buntis ka, Sian? Sa nauutal na wika ni Kid. Oo, Kid. Buntis ako at ikaw ang ama. Umiiyak si Sian habang sinasambit niya iyon dahil naroon ang awa niya sa nobyo. Hindi niya lubos may isip na mangyayari ang kalupitang iyon kay Kid dahil lang minahal siya nito at minahal niya ito. Dad, please, tama na. Tama na po. Mahal ko po si Kid. Siya po ang ama ng apo niyo. Kung inaalala niyo ang kapakanan ko o ang bukas ko,
Hindi niyo na po kailangang gawin yon dahil sisiguraduhin ko po sa inyo na tamang lalaki po ang pinili kong mahalin. Matagal ko na pong kilala si Kid at hindi naman po ako susugal sa isang tao kung hindi ako sigurado eh. Hayaan niyo naman po akong maging masaya kahit isang beses lang sa buhay ko, Dad. Ma'am. Sir, Ma'am, alam kong sobrang liit ng tingin niyo sa akin. Pero kaya ko pong pagsikapan ng lahat ng bagay, alang-alang po sa anak niyo at sa bubuuhin po naming pamilya. Mahal ko po si Sian. At kung iniisip niyo po na pera lang ang habol ko sa kanya, nagkakamali po kayo. Saan ni Kid, kahit hirap na hirap itong magsalita. Ang mga salitang binitawan ni Sian at Kid ay parang mga patalim na tumusok sa puso ni Mr. Mercado. Galit na galit siya, ngunit sa kabila ng lahat ng galit at panggigigil na nararamdaman, hindi niya rin maiwasang mapansin ang katapatan sa mga mata ng dalawang kabataan. Dad, kung ano man ang resulta ng ginawa namin ni Kid, kagustuhan naming pareho yon. Mahal namin ang isa't isa. Ang mga mata ni Sian ay puno ng determinasyon. Hindi niya kayang magpanggap na hindi siya nasaktan sa nangyari. Pero para sa kanya, mas mahalaga ang pagmamahal nila ni Kid kaysa sa galit ng kanyang ama. Si Kid naman, kahit nasugatan at nahihirapan, ay tumayo at nakatitig kay Mr. Mercado ng may buong respeto at pagsisisi. Sir, mahal ko po ang anak niyo at gagawin ko po ang lahat, mapatunayan lang ang sarili ko sa inyo. Ang mga salita ni Kid ay puno ng taos-pusong pangako at hindi siya nagdalawang isip na sabihing handa siyang magbago, magtrabaho ng mas mabuti at patunayan na karapat-dapat siya kay Sian. Nagtagal ang katahimikan sa pagitan nila at ang galit ni Mr. Mercado ay tila humupa, ngunit nag-iwan ng isang malalim na tanong sa kanyang isipan. Ang ama ni Sian ay hindi pa rin lubos sa tinatanggap ang sitwasyon, ngunit kitang-kita sa mga mata ni Sian ang matinding pagnanais na magkasama sila ni Kid. At sa mga salitang iyon, parang isang pinto na nagsara ang pag-aalinlangan ng ama. Kung mahal mo siya, Sian. Simula ni Mr. Mercado, ang boses nito ay nagsimulang lumambot. Huwag mong hayaang masira ang buhay mo dahil sa isang pagkakamali. Pagpapatuloy ng ama ni Sian. Tumango naman si Sian. Hindi ko po siya iiwan, Dad. Nasa sa kanya na ang puso ko. Sa kabila ng mga sugat at hirap na pinagdaanan, nakatayo pa rin si Kid. Isang simpleng tao na nais lamang patunayan ng kanyang sarili at maging karapat-dapat sa pagmamahal ni Sian. Ngunit alam niyang magiging mahirap ang lahat. Ngunit anuman ang mangyari, handa siyang makipaglaban, lalo na't alam niyang si Sian na ang nagbigay ng lakas sa kanya. Ang dami ko ng pagkakamali, sir. Pero sa bawat hakbang ko, ipapakita ko po sa inyo na kaya ko pong ibigay ang lahat para kay Sian. Nagtagilid ang ulo ni Mr. Mercado at sa kanyang mga mata ay may konting pag-aatubili at kalungkutan. Sana nga, Kid. Sana nga. Dahil sa mga salitang iyon, hindi man direkta, ngunit may mga bakas ng pagpapatawad ang nasimulan. Alam nilang pareho ni Sian na mahirap pa rin ang daan na tatahakin nila at hindi sila sigurado kung hanggang saan nila kaya ang lahat. Pero sa kabila ng lahat, magkasama silang lumaban at nagdesisyon na magpatuloy para kay Kid, para kay Sian, at para sa pagmamahal na hindi matitinag. Nagpursige si Kid upang mapatunayan sa mga magulang ni Sian na hindi lang siya isang simpleng call center agent na walang maipagmamalaki. Alam niyang ang pinakamahalaga ay ang malasakit at pagpapakita ng kanyang dedikasyon, hindi lamang sa buhay ni Sian, kundi pati na rin sa kanyang pamilya. Dahil sa pangyayaring yon, naging mas determinado siya. Kaya kahit mahirap, pinilit niya maghanap ng paraan upang patunayan ang kanyang sarili. Habang ang iba ay nakatuon lamang sa material na bagay, alam ni Kid na may mga bagay na mas mahalaga at hindi kayang bilhin ng pera.
ang pagmamahal, ang pag-aalaga, at ang pagpapakita ng tunay na malasakit. Nagpakita siya ng disiplina at mapagkumbaba, kaya gumawa siya ng mga hakbang upang itaguyod ang kanyang sarili. Umaasang unti-unti ay makakamtan niya ang tiwala ng mga magulang ni Sian. Nagtagal ito ng ilang linggo at sa kabila ng mga pagsubok, hindi siya bumitaw sa kanyang pangako kay Sian. Nilutas niya ang lahat ng obligasyon sa pamilya. Ipinaglaban ang ibang bagay at pinili niyang mag-focus sa pagtataguyod ng kanilang relasyon. Tinigil na rin ni Kid ang pagpapadala sa kanyang pamilya sa probinsya dahil nang sabihin lang niya sa mga ito na nakabuntis siya ay galit na galit ang mga ito at pinagmumura siya. Kaya naman para na rin sa peace of mind niya, kaya pinili niya mag-focus sa pamilyang bubuuhin nilang dalawa ni Sian. Sa kanilang bahay, tinanggap ng mga magulang ni Sian si Kid. Kahit paunti-unti, hindi madali para kay Mr. and Mrs. Mercado ang tanggapin ang mga nangyari. Ngunit sa huli, naantig ang kanilang mga puso nang makita nila ang pagkatao ni Kid, ang pagiging tapat, masikap at ang malasakit nito kay Kid. Kid, wala ka mang malaking yaman. Nakikita ko ang mga bagay na hindi matutumbasan ng pera. Ang pagmamahal mo kay Sian ay hindi matatawaran. Kaya simula ngayon, gusto naming malaman ninyo na sinusuportahan na namin kayo. Saan ni Mr. Mercado? Gusto naming maging masaya ka, Sian. Kung siya ang magbibigay sa iyo ng kaligayahan, susuportahan namin siya. Baling din ito sa anak. Dahil dito, binigyan si Kid ng pagkakataon na magtrabaho sa kumpanya ng pamilya ni Sian. Isang posisyon na magsisilbing pagkakataon upang mapabuti pa ang kanyang buhay at maipakita ang kanyang kahusayan. Bagamat alam nilang mahirap at may mga pagsubok pa, nagsimula na silang magtulungan upang mapabuti ang kanilang sitwasyon. Tulad ng inaasahan, kahit na hindi madali ang lahat, nagsimula na ring magbago ang lahat para kay Kid. Ang mga magulang ni Sian na dati hindi matanggap ang relasyon nila ay nagsimulang magtiwala kay Kid at pinakita nila sa kanya ang kanilang suporta. Si Sian naman, na matagal na ring nagsasakripisyo, ay nakaramdam ng ginhawa at kaligayahan na wala na siyang kailangang itago at nagpatuloy ang kanilang relasyon na mas matibay pa kaysa dati. Puno man ng mga pagsubok, ngunit puno rin ng mga bagong oportunidad. Si Kid at Sian ay nagsimula ng bagong yugto sa kanilang buhay na magkasama at handang labanan ang anumang hamon ng kanilang buhay kasama ang kanilang anak na malapit na nilang makita. The end. This is Ben. Thank you for listening. Take care! Alright mga kaibigan, thank you all for listening. I hope you enjoyed this beautiful story. Such a cute story, right? OMG. Alright. Thank you to our writer, Regine. And also, thank you to our narrator, Miss Ben. This is Ethel McMenamin saying, Bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Daghan kayong salamat. See you sa next story.